Tumakas si Jacob kay Laban. Ika-31 kabanata. Narinig ni Jacob na ang mga anak na lalaki ni Laban ay nagsasabi, "Kinuha ni Jacob ang halos lahat ng ari-arian ng ating ama. Ang lahat ng kayamanan niya ay nanggaling sa ari-arian ng ating ama." Napansin din ni Jacob na nag-iba na ang pakikitungo ni Laban sa kanya, di tulad ng dati. Sinabi ng Panginoon kay Jacob, "Bumalik ka na sa lupain ng iyong mga ninuno, doon sa mga kamag-anak mo, at makakasama mo ako." Kaya ipinatawag ni Jacob ang mga asawa niyang sina Raquel at Leah na naroon sa pastulan ng mga hayop niya. Sinabi niya sa kanila, "Napansin ko na nag-iba na ang pakikitungo ng inyong ama sa akin, di tulad ng dati. Pero hindi ako pababayaan ng Diyos ng aking ama. Alam naman ninyo na naglingkod ako sa inyong ama hanggang sa makakaya ko. Pero dinaya pa niya ako. 10 beses niyang binago ang kabayaran ko. Pero hindi ako pinabayaan ng Diyos na api-apihin lang niya. Nang sinabi nga ni Laban na ang batik-batik na mga kambing ang siyang bayad ko, panay din batik-batik ang anak ng mga kambing. Kinuha ng Diyos ang mga hayop ng inyong ama at ibinigay sa akin." Sinabi pa ni Jacob, "Nang panahon ng pagkakastahan ng mga hayop, na naginip ako, nakita ko na ang mga lalaking kambing na kumakasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik. Sa panaginip ko, tinawag ako ng anghel ng Diyos. Sinabi niya, 'Jacob.' Sumagot ako sa kanya, 'Narito po ako.' At sinabi niya, 'Masdan mo ang lahat ng lalaking kambing na kumakasta sa mga babaeng kambing ay mga batik-batik. Ginawa ko ito dahil nakita ko ang lahat ng ginagawa sa iyo ni Laban. Ako ang Diyos na nagpakita sa iyo roon sa Betel, sa lupain kung saan binuhusan mo ng langis ang bato na itinayo mo bilang alaala. At doon ka rin nangako sa akin. Ngayon maghanda ka at umalis sa lugar na ito, at bumalik sa lugar kung saan ka isinilang." Sumagot si Raquel at si Leah kay Jacob, "Wala na kaming mamanahin sa aming ama. Ibang tao na kami sa paningin niya. Ipinagbili na kami at naubos na niya ang perang pinagbilhan namin. Ang lahat ng yaman na binawi sa kanya ng Diyos at ibinigay na sa iyo ay maituturing namin na mamanahin namin at ng aming mga anak. Kaya gawin mo ang sinabi sa iyo ng Diyos." Naghanda agad si Jacob para bumalik sa Kanaan, sa lupain ng ama niyang si Isaac. Pinasakay niya ang mga anak niya at mga asawa sa mga kamelyo. Dinala niya ang mga hayop niya at ang lahat ng ari-arian niya na naipon niya sa Padan-aram. Nagkataon naman na umalis si Laban para gupitan ang kanyang mga tupa, at habang wala siya, kinuha ni Raquel ang mga Diyos-Diyosang pag-aari ng kanyang ama. Niloko ni Jacob si Laban na Arameo dahil hindi siya nagpaalam sa pag-alis niya. Nang umalis si Jacob, dala niya ang lahat ng ari-arian niya. Tumawid siya sa ilog Euphrates at pumunta sa bundok ng Gilead. Hinabol ni Laban si Jacob. Nakalipas ang 3 araw bago malaman ni Laban na lumayas sina Jacob. Kaya't hinabol niya si Jacob kasama ang mga kamag-anak niya sa loob ng 7 araw. Naabutan nila sina Jacob doon sa bundok ng Gilead. Nang gabing iyon, nagpakita ang Diyos kay Laban na Arameo sa panaginip. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Huwag mong gagawan ng masama si Jacob." Nagtatayo noon si Jacob ng tolda niya sa bundok ng Gilead, nang maabutan siya ni Laban. At doon din nagtayo sina Laban ng mga tolda nila. Sinabi ni Laban kay Jacob, "Bakit ginawa mo ito sa akin? Bakit mo ako niloko? At dinala mo ang mga anak ko na parang mga bihag sa labanan. Bakit niloko mo ako at umalis nang hindi nagpapaalam sa akin? Kung nagsabi ka lang, paglalakbayin pa sana kita ng may kagalakan sa pamamagitan ng tugtugan ng tamburin at alpa. Hindi mo man lang ako binigyan ng pagkakataon na mahagka ng mga apo ko at mga anak bago sila umalis. Hindi maganda itong ginawa mo. May dahilan ako para gawan ka ng masama. Kaya lang binalaan ako kagabi ng Diyos ng iyong ama na huwag kitang gagawan ng masama. Alam kong sabik na sabik ka nang umuwi. Pero bakit ninakaw mo ang mga Diyos ko?" Sumagot si Jacob sa kanya,
Hindi ako nagpaalam sa iyo dahil natatakot ako, na baka pilitin niyong bawiin sa akin ang mga anak mo. Pero kung tungkol sa mga nawawala ninyong Diyos-Diyosan, kapag nakita niyo ito sa kahit sino sa amin, parurusahan siya ng kamatayan. Sa harapan ng mga kamag-anak natin bilang mga saksi, tingnan niyo kung may pag-aari po kayo rito na nasa amin, at kung mayroon ay kunin niyo. Hindi alam ni Jacob na si Raquel pala ang kumuha ng mga Diyos-Diyosan ni Laban. Kaya hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan niya sa tolda ni Jacob, sa tolda ni Leah, at pati sa tolda ng 2 aliping babae na mga asawa ni Jacob. Pero hindi niya nakita ang mga ito. Paglabas niya sa tolda ni Leah, pumasok siya sa tolda ni Raquel. Pero naitago na ni Raquel ang mga Diyos-Diyosan sa lalagyan na ginagamit na upuan sa pagsakay sa kamelyo, at inupuan niya. Hinanap ni Laban ang mga Diyos-Diyosan sa tolda ni Raquel, pero hindi niya ito makita. Sinabi ni Raquel sa kanya, "Ama, huwag po kayong magalit kung hindi po ako makatayo, dahil mayroon akong buwan ng dalaw." At patuloy na naghahanap si Laban, pero hindi niya makita ang mga Diyos-Diyosan niya. Hindi na mapigilan ni Jacob ang kanyang galit, kaya sinabi niya kay Laban, "Ano ba ang kasalanang nagawa ko at hinabol mo pa ako? Ngayong nahalongkat mo na ang lahat ng ari-arian ko. May nakita ka bang sa iyo? Kung mayroon, ilagay mo rito sa harap para makita ng aking mga kamag-anak at ng iyong mga kamag-anak, at bahala na sila ang humatol sa atin. Sa loob ng 20 taon, nang ako'y nasa inyo, ni minsan hindi nakunan ang iyong mga kambing at tupa, at ni isang lalaking tupa ay hindi ko pinangahasang kainin. Hindi ko na dinadala sa iyo ang mga hayop na pinatay ng mababangis na hayop. Pinapalitan ko na lang ito agad. Pinabayaran mo rin sa akin ang mga hayop na ninakaw araw man o gabi. Ganito ang naging kalagayan ko. Kapag araw ay nagtitiis ako sa init, at kung gabi ay nagtitiis ako sa lamig, at palaging kulang ang tulog ko. Sa loob ng 20 taon na pagtira ko sa inyo, 14 na taon akong naglingkod sa iyo para sa iyong 2 anak na babae. Naglingkod pa ako ng 6 na taon para bantayan ang iyong mga hayop. Pero ano ang ginawa mo? 10 beses mong binago ang pagbabayad mo sa akin. Kung hindi siguro ako sinamahan ng Diyos na ginagalang ng aking ama na si Isaac, na siya ring Diyos ni Abraham, baka pinalayas mo na ako nang walang dalang anuman. Pero nakita ng Diyos ang paghihirap ko at pagtatrabaho, kaya binalaan kanya kagabi." Ang kasunduan ni Jacob at Laban. Sumagot si Laban, "Ang mga babaeng iyan ay anak ko, at ang mga anak nila ay mga apo ko, at ang mga hayop na iyan ay akin din. Lahat ng nakikita mo ay akin. Pero ngayon, ano pa ang magagawa ko sa mga anak at apo ko? Ang mabuti siguro gumawa tayo ng kasunduan. Magtayo tayo ng batong magpapaalala sa atin at magpapatunay ng kasunduan natin." Kaya kumuha si Jacob ng malaking bato, at itinayo niya ito bilang alaala. Pagkatapos, inutusan niya ang mga kamag-anak niya na magtumpok ng mga bato, at kumain sila roon sa tinumpok na mga bato. Pinangalanan ni Laban ang tinumpok na mga bato na Jegar sa Haduta, pero pinangalanan ito ni Jacob na Galeed. Sinabi ni Laban, "Ang mga batong ito na tinumpok ang magpapatunay sa kasunduan nating dalawa." Ito ang dahilan kung bakit pinangalanan itong tinumpok sa Galeed. Tinawag din iyon na Mizpa, dahil sinabi pa ni Laban, "Naway ingatan tayo ng Panginoon sa ating paghihiwalay. At kung hindi mabuti ang pakikitungo mo sa mga anak ko, o kaya'y mag-aasawa ka pa ng iba, alalahanin mo na kahit hindi ko man ito nalalaman, ang Diyos ang magpapatunay ng kasunduan natin." Muli pang sinabi ni Laban kay Jacob, "Narito ang tinumpok na mga bato, at ang bato na alaalang magpapatunay ng kasunduan natin. Ang mga tinumpok na batong ito at ang bato na alaala ang siyang magpapatunay ng ating kasunduan, na hindi ako lalampas sa tinumpok na mga batong ito para lusubin ka, at hindi ka rin lalampas sa tinumpok na mga batong ito, at sa bato na alaala para lusubin ako.
Naway ang Diyos ng lolo mong si Abraham at ang Diyos ng aking ama na si Nahor, na siya ring Diyos ng kanilang amang si Tera, ang siyang humatol sa ating dalawa. Nakipagkasundo rin si Jacob kay Laban sa pangalan ng Diyos na iginagalang ng ama niyang si Isaac. Naghandog si Jacob ng hayop doon sa bundok at tinawag niya ang mga kamag-anak niya para kumain. Kinagabihan, doon sila natulog sa bundok. Kinabukasan, maaga pa ay hinagkan ni Laban at binasbasan ang mga anak at apo niya at umalis siya pauwi. Naghanda si Jacob sa pakikipagkita kay Esau. Ika-32 kabanata. Habang naglalakbay sina Jacob, sinalubong siya ng mga anghel ng Diyos. Pagkakita ni Jacob sa kanila, sinabi niya, "Mga sundalo ito ng Diyos." Kaya pinangalanan niya ang lugar na iyon na Mahanaim. May mga inutusan si Jacob na mauna sa kanya para makipagkita sa kapatid niyang si Esau roon sa lupain ng Seir, ang lugar na tinatawag ding Edom. Tinuruan niya sila kung ano ang sasabihin nila kay Esau. Sinabi ni Jacob, "Sabihin ninyo kay Esau na matagal akong nanirahan kay Laban at hindi pa ako nakakauwi hanggang ngayon. At sabihin ninyo sa kanya na may mga baka ako, asno, tupa, kambing at mga aliping lalaki at babae. Sabihin ninyo sa kanya na inutusan ko kayo para hilingin sa kanya na maging mabuti na sana ang pakikitungo niya sa akin." Pagbalik ng mga inutusan ni Jacob, sinabi nila, "Napuntahan na po namin si Esau, at papunta na po siya rito para salubungin kayo. May kasama siyang 400 lalaki." Kinabahan si Jacob, at hindi siya mapalagay. Kaya hinati niya sa 2 grupo ang mga kasamahan niya, pati ang kanyang mga tupa, baka, kambing at kamelyo. Dahil naisip niya na kung sakaling dumating si Esau at lusubin ang isang grupo, makakatakas pa ang isang grupo. Nanalangin si Jacob, "Diyos ng aking lolo na si Abraham, at Diyos ng aking ama na si Isaac, kayo po ang Panginoon na nagsabi sa akin na bumalik ako sa mga kamag-anak ko, doon po sa lupain kung saan ako isinilang, at pagpapalain ninyo ako. Hindi po ako karapat-dapat tumanggap ng lahat ng kabutihan at katapatan na ipinakita ninyo sa akin na inyong lingkod. Sapagkat nang tumawid ako noon sa Hordan, wala po akong ibang dala kundi tungkod lang. Pero ngayon ay may 2 na po akong grupo. Hinihiling ko po sa inyo na iligtas niyo ako sa kapatid kong si Esau. Natatakot po ako na baka pumunta siya rito at patayin kaming lahat, pati na ang mga asawa ko at mga anak nila. Pero nangako po kayo sa akin na pagpapalain niyo ako at pararamihin niyo ang aking mga lahi, katulad ng buhangin sa tabing dagat na hindi mabilang." Kinagabihan, doon natulog sina Jacob. Kinabukasan, pumili si Jacob ng mga hayop na ireregalo kay Esau, 200 babaeng kambing at 20 lalaking kambing, 200 babaeng tupa at 20 lalaking tupa, 30 inahing kamelyo, kasama pa ang kanilang mga bisiro, 40 babaeng baka at 10 toro, 20 babaeng asno at 10 lalaking asno. Ginawang 2 grupo ni Jacob ang mga hayop, at ang bawat grupo ay may aliping nagbabantay. Sinabihan niya ang kanyang mga alipin, "Mauna kayo sa akin, at lumakad kayo na may pagitan ang bawat grupo." Sinabihan niya ang mga aliping nagbabantay sa naunang grupo, "Kung makasalubong nyo si Esau, at magtanong siya kung kanino kayong alipin, at kung saan kayo pupunta, at kung kanino ang mga hayop na dala ninyo, sagutin ninyo siya na akin ang mga hayop na ito, at regalo ko ito sa kanya. Sabihin din ninyo sa kanya na nakasunod ako sa inyo." Ganoon din ang sinabi niya sa 2, sa 3, at sa lahat ng aliping kasabay ng mga hayop. At pinaalalahanan niya ang mga ito na huwag kalimutang sabihin kay Esau na nakasunod siya sa hulihan, sapagkat sinabi ni Jacob sa kanyang sarili,
Aalukin ko si Esau ng mga regalong ito na pinauna ko. At kung magkikita kami, baka sakaling patawarin niya ako. Kaya pinaunan niya ang mga regalo niya. Pero nagpaiwan siya noong gabing iyon, doon sa tinutuluyan nila. May nakipagbuno kay Jacob sa Peniel. Nang gabing iyon, bumangon si Jacob at isinama ang dalawa niyang asawa, ang dalawang alipin niyang babae, at ang 11 anak niya, at pinatawid sila sa ilog ng Jabok. Ipinatawid din ni Jacob ang lahat ng ari-arian niya. Nang nag-iisa na siya, may dumating na isang lalaki at nakipagbuno sa kanya. Nagbunuan sila hanggang mag-uumaga. Nang mapansin niya na hindi niya matatalo si Jacob, pinisil niya ang balakang ni Jacob, at nalinsad ang magkatapat na buto nito. At sinabi ng tao, "Bitawan mo na ako, dahil mag-uumaga na." Pero sumagot si Jacob, "Hindi kita bibitawan hanggat hindi mo ako babasbasan." Nagtanong ang tao sa kanya, "Anong pangalan mo?" Sumagot siya, "Jacob." Sinabi ng tao, "Simula ngayon hindi na Jacob ang pangalan mo, kundi Israel na, dahil nakipagbuno ka sa Diyos at sa mga tao, at ikaw ay nagtagumpay." Nagtanong din si Jacob sa kanya, "Sabihin mo rin sa akin ang pangalan mo." Pero sumagot ang tao, "Huwag mo nang itanong ang pangalan ko." Pagkatapos, binasbasan niya si Jacob doon. Pinangalanan ni Jacob ang lugar na iyon na Peniel, dahil sinabi niya, "Nakita ko ang mukha ng Diyos, pero buhay pa rin ako." Sumisikat na ang araw nang umalis si Jacob sa Peniel. Pipilay-pilay siya dahil nalinsad ang buto niya sa balakang. Ito ang dahilan kung bakit hanggang ngayon ang mga Israelita ay hindi kumakain ng litid sa magkatapat na buto sa balakang ng hayop, sapagkat sa bahaging iyon, pinisil ng Diyos si Jacob. Ang pagkikita ni Esau at ni Jacob. 33 Kabanata. Nang tumanaw si Jacob, nakita niya si Esau na paparating kasama ang 400 lalaki. Kaya pinasama niya ang mga anak niya sa kani-kanilang ina. At pag-alis nila, pinaunan niya ang 2 aliping babae at ang mga anak nila. Sumunod si Leah at ang mga anak niya, at si Raquel at ang anak niyang si Jose. Si Jacob ay nasa unahan nilang lahat, at halos ilang beses siyang yumukod habang papalapit siya sa kanyang kapatid. Pero tumakbo si Esau para salubungin siya. Niyakap siya ni Esau at hinagkan, at umiyak silang dalawa. Nang makita ni Esau ang mga babae at ang mga bata, tinanong niya si Jacob, "Sino ang mga kasama mong iyan?" Sumagot si Jacob, "Sila ang aking mga anak na ibinigay sa akin ng Diyos dahil sa kanyang awa." Lumapit agad kay Esau ang 2 alipin na babae at ang mga anak nila, at yumukod sila bilang paggalang sa kanya. Sumunod din si Leah at ang mga anak niya, at yumukod. Ang huling lumapit at yumukod ay si Jose at ang ina niyang si Raquel. Nagtanong pa si Esau kay Jacob, "Ano ba ang ibig sabihin ng mga grupo ng hayop na nasa lubong ko?" Sinabi ni Jacob, "Regalo ko iyon sa iyo para tanggapin mo ako." Pero sumagot si Esau, "Marami na ang ari-arian ko, kaya sa iyo na lang iyon." Pero nagpumilit si Jacob, "Sige na, tanggapin mo na iyon. Kung totoong pinatawad mo na ako, tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo. Sapagkat nang makita ko ang mukha mo at madama ang magandang pagtanggap mo sa akin, para ko na ring nakita ang mukha ng Diyos. Tanggapin mo na ang regalo ko sa iyo, dahil napakabuti ng Diyos sa akin, at hindi ako nagkulang sa mga pangangailangan ko." Pinilit ni Jacob si Esau hanggang sa tanggapin na ni Esau ang mga regalo niya. Pagkatapos, sinabi ni Esau, "Halika na, sabay na tayong umalis." Pero sumagot si Jacob, "Alam mong mabagal maglakad ang mga bata, at kailangan kong alagaan ng mabuti ang mga hayop na nagpapasuso. Kung pipilitin natin ang mga hayop na maglakad sa buong araw, baka mamatay sila.
Ang mabuti pa, mauna ka na lang sa amin. Susunod kami sa iyo ayon sa bilis ng mga bata at ng mga hayop na kasabay namin. Doon na lang tayo magkita sa Seir. Sinabi ni Esau, kung ganoon, ipapaiwan ko na lang ang iba kong mga tauhan sa iyo. Sumagot si Jacob, hindi na kailangan. Ang mahalaga, pinatawad mo na ako. Kaya bumalik na lang si Esau sa Seir ng mismong araw na iyon. Pero sina Jacob ay pumunta sa Sukot. Pagdating nila roon, gumawa si Jacob ng tirahan at ginawaan din niya ng silungan ang mga hayop niya. Kaya ang lugar na iyon ay tinawag na Sukot. Hindi nagtagal, nakarating din sila sa Kanaan mula sa Padan-aram na walang masamang nangyari sa kanila. Nakarating sila sa lungsod na pagmamay-ari ni Shechem. Nagpatayo sila ng mga tolda nila malapit sa lungsod. Ang lupaing pinagtayuan nila ng mga tolda ay binili ni Jacob sa mga anak ni Hamor sa halagang 100 pirasong pila. Si Hamor ay ama ni Shechem. Gumawa si Jacob ng altar na pinangalanan niyang El Elohe, Israel. Pinagsamantalahan si Dina. 34 na kabanata. Isang araw, umalis si Dina na anak ng dalaga ni Jacob at Leah. Binisitan niya ang mga dalagang taga-Kanaan. Nakita siya ni Shechem na anak ni Hamor na Hibeo, na pinuno sa lugar na iyon. Sinunggaban niya si Dina at pinagsamantalahan. Pero nahulog ang loob niya kay Dina at nagustuhan niya ito. Kaya sinuyo niya ang dalaga. Sinabi ni Shechem sa ama niyang si Hamor, Ama, gawan niyo po ng paraan para mapangasawa ko ang dalagang ito. Nang malaman ni Jacob na dinungisan ni Shechem ang pagkababae ni Dina, hindi muna siya kumibo, dahil naroon pa sa bukid ang mga anak niyang lalaki na nagbabantay ng kanyang mga hayop. Pumunta ang ama ni Shechem na si Hamor kay Jacob para makipag-usap. Nang mabalitaan ng mga anak ni Jacob ang nangyari, umuwi sila agad mula sa bukid. Sumama ang loob nila at labis na nagalit kay Shechem dahil sa ginawa niyang hindi nararapat na nagdala ng kahihiyan sa pamilya ni Jacob. Pero sinabi ni Hamor sa kanila, Nabighani ang anak kong si Shechem sa dalaga ninyo, kaya nakikiusap akong payagan ninyong mapangasawa siya ng anak ko. At maganda rin na hayaan nating mapangasawa ng mga dalaga ninyo ang mga binata namin, at mapangasawa rin ng mga dalaga namin ang mga binata ninyo. Maaari kayong manirahang kasama namin, kahit sa ang lugar ninyo gustuhin. Maaari rin kayong magnegosyo, kahit saan, at magmay-ari ng lupain dito. Nakiusap din si Shechem sa ama at sa mga kapatid ni Dina. Kung maaari po, ay mapangasawa ko si Dina na kapatid ninyo. Ibibigay ko po ang kahit anong hilingin ninyo. Kayo po ang bahala kung magkano ang hihilingin ninyo, at kung ano ang iririgalo ko para mapangasawa ko ang kapatid ninyo. Babayaran ko po kayo kahit magkano ang hilingin ninyo, basta't mapangasawa ko lang po si Dina. Pero dahil sa dinungisan ni Shechem ang pagkababae ni Dina, niloko ng mga anak ni Jacob si Shechem at ang ama nitong si Hamor. Sinabi nila, hindi kami papayag na makapag-asawa si Dina ng isang taong hindi tuli, dahil nakakahiya iyan para sa amin. Papayag lang kami kung ang lahat ng lalaki na taga rito ay magpapatuli rin, kagaya namin. Kung magpapatuli kayo, maaari ninyong mapangasawa ang mga dalaga namin, at maaari rin kaming makapag-asawa sa mga dalaga ninyo. At maninirahan kami kasama ninyo para maging isang bayan na lang tayo. Pero kung hindi kayo papayag, kukunin namin si Dina at aalis kami rito. Nakita ni Hamor at Shechem na mukhang maganda rin ang mungkahing ibinigay ng mga anak ni Jacob. Kaya dahil sa malaking pagmamahal ni Shechem kay Dina, hindi na siya nag-aksaya ng panahon para sundin ang mga sinabi ng mga anak ni Jacob. Si Shechem ang lubos na iginagalang sa sambahayan ng kanyang ama. Pumunta agad sila sa kanyang ama sa pintuan ng lungsod at nagsalita sa mga lalaki sa kanilang lungsod. Sinabi nila, palakaibigan ang mga taong ito, kaya rito na lang natin sila patirahin at payagan na makapagnegosyo sila kahit saan.
Malaki naman ang lupain natin. Maaari tayong makipag-asawa sa mga dalaga nila, at makikipag-asawa rin sila sa mga dalaga natin. Pero papayag lang sila na manirahan dito kasama natin bilang isang bayan, kung papayag ang lahat ng kalalakihan natin na magpatuli kagaya nila. Kung dito sila titira, magiging atin din ang lahat ng hayop at ari-arian nila. Kaya pumayag na lang tayo sa mungkahi nila, para manirahan sila rito na kasama natin. Pumayag ang lahat ng kalalakihan ng lungsod sa sinabi ni Hamor at ng anak niyang si Shechem. Kaya nagpatuli ang lahat ng kalalakihan nila. Pagkalipas ng 3 araw, habang mahapdi pa ang sugat ng mga lalaki, pumasok sa lungsod ang 2 anak ni Jacob na sina Simeon at Levi, na mga kapatid ni Dina. Hindi alam ng mga tao roon na masama pala ang pakay nila. May dala silang mga espada at pinagpapatay nila ang lahat ng lalaki. Pinatay din nila si Hamor at ang anak niyang si Shechem. Kinuha rin nila si Dina sa bahay ni Shechem at umalis. Pagkatapos, pinasok din ng iba pang anak ni Jacob ang lungsod at kinuha ang mga ari-arian dito. Ginawa nila ito dahil dinungisan ang pagkababae ng kapatid nilang si Dina. Kinuha nila ang mga tupa, baka, asno, at lahat ng ari-arian doon sa lungsod at bukirin. Sinamsam nila ang lahat ng kayamanan ng lungsod, pati ang mga ari-arian sa loob ng mga bahay, at binihag nila ang lahat ng babae at bata. Ngayon, sinabi ni Jacob kina Simeon at Levi, "Binigyan ninyo ako ng malaking problema. Magkikimkim ng galit sa atin ang mga Kananeo at mga Perizeyo sa lupaing ito. Mamamatay tayong lahat kung magkakaisa silang lusubin tayo dahil kaunti lang tayo." Pero sumagot ang dalawa, "Pababayaan lang ba namin na tratuhin ang kapatid namin na parang isang babaeng bayaran?" Binasbasan ng Diyos si Jacob sa Bethel. 35 Kabanata. Ngayon, sinabi ng Diyos kay Jacob, "Maghanda ka, pumunta ka sa Bethel at doon manirahan. Gumawa ka roon ng altar para sa akin, ang Diyos na nagpakita sa iyo nang tumakas ka sa kapatid mong si Esau." Kaya sinabi ni Jacob sa sambahayan niya at sa lahat ng kasama niya, "Itapon ninyo ang mga Diyos-Diyosan ninyo. Maging malinis kayo at magbihis ng damit, bilang simbolo ng bago at malinis na buhay. Pagkatapos pupunta tayo sa Bethel, at gagawa ako roon ng altar para sumamba sa Diyos na tumulong sa akin noong nasa kahirapan ako, at aking kasama kahit saan ako pumaroon." Kaya ibinigay nila kay Jacob ang mga Diyos-Diyosa nila, pati na ang mga hikaw nila na ginagamit bilang anting-anting. Ibinaon ni Jacob ang lahat ng ito sa ilalim ng punong kahoy na terebinto, malapit sa Shechem. Nang umalis na sina Jacob, pinagharian ng takot mula sa Diyos ang mga tao sa palibot ng mga bayan. Kaya hindi sila lumusob at hindi nila hinabol sila Jacob. Nakarating sila Jacob at ang mga kasama niya sa Luz, na tinatawag ding Bethel, doon sa Kanaan. Gumawa siya roon ng altar. Tinawag niya ang lugar na iyon na El Bethel, dahil nagpakita sa kanya roon ang Diyos nang tumakas siya sa kanyang kapatid na si Esau. Namatay si Deborah na tagapag-alaga ni Rebeka, kaya inilibing siya sa ilalim ng punong kahoy na terebinto na nasa paanan ng Bethel. Tinawag iyon na punong kahoy na Alon Bakut. Nang umuwi si Jacob mula sa Padan Aram, muling nagpakita ang Diyos sa kanya at binasbasan siya. Sinabi ng Diyos sa kanya, "Jacob ang pangalan mo, pero mula ngayon, hindi ka na tatawaging Jacob, kundi Israel na." Kaya naging Israel ang pangalan ni Jacob. Sinabi pa ng Diyos sa kanya, "Ako ang makapangyarihang Diyos. Magkakaroon ka ng maraming anak. Magiging ama ka ng isang bansa at ng marami pang bansa, at magiging hari ang iba mong mga lahi. Ang lupain na ibinigay ko kay Abraham at kay Isaac ay ibibigay ko rin sa iyo at sa mga lahi mo." Pagkatapos umalis ang Diyos sa lugar na iyon, kung saan nakipag-usap siya kay Jacob, at nagtayo roon si Jacob ng batong alaala. Binuhusan niya agad ng alak at langis ang bato para maging banal.
pinangalanan niya ang lugar na iyon na Bethel. Ang pagkamatay ni Raquel. Umalis si Jacob at ang sambahayan niya sa Bethel. Manganganak na noon si Raquel. Malayo pa sila sa bayan ng Efrata, sumakit na ang tiyan ni Raquel. Nang matindi na ang sakit, sinabi ng manghihilot sa kanya, "Huwag kang matakot, Raquel, lalaki na naman ang anak mo." Isinilang ang sanggol pero nasa bingit ng kamatayan si Raquel. Bago siya malagutan ng hininga, pinangalanan niya ang sanggol na Ben-Oni. Pero pinangalanan ni Jacob ang sanggol na Benjamin. Namatay si Raquel at inilibing sa tabi ng daan na papunta sa Efrata na tinatawag ngayong Bethlehem. Nilagyan ni Jacob ng bato ang libingan ni Raquel bilang palatandaan at hanggang ngayon naroon pa rin ang palatandaang ito. Nagpatuloy sina Jacob sa kanilang paglalakbay. Pagdating nila sa kabilang panig ng Migdal Eder, nagtayo sila roon ng mga tolda nila. Habang nakatira roon sila Jacob, sumiping si Reuben kay Bilha na isa sa mga asawa ng kanyang ama. Nang malaman iyon ni Jacob, galit na galit siya. Ang mga anak na lalaki ni Jacob. May 12 anak na lalaki si Jacob. Ang mga anak niya kay Leah ay sina Reuben na panganay. Pagkatapos ay sina Simeon, Levi, Huda, Isakar at Zebulun. Ang mga anak niya kay Raquel ay sina Jose at Benjamin. Ang mga anak niya kay Bilha na alipin ni Raquel ay sina Dan at Naphtali. Ang mga anak niya kay Zilpa na alipin ni Leah ay sina Gad at Asher. Silang lahat ang anak na lalaki ni Jacob na isinilang sa Padan-aram. Ang pagkamatay ni Isaac. Pumunta si Jacob sa ama niyang si Isaac sa Mamre, malapit sa Kiryat Arba na tinatawag ding Hebron. Ito ang lugar na tinitirhan ni Isaac na siya ring tinitirhan noon ni Abraham. Nabuhay si Isaac ng 180 taon. Namatay siya sa katandaan na kontento sa kanyang buhay at kasama na ng kanyang mga kamag-anak na sumakabilang buhay na. Inilibing siya ng mga anak niyang sina Esau at Jacob. Ang mga lahi ni Esau. 36 na kabanata. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Esau na tinatawag ding Edom. Nakapag-asawa si Esau ng mga babaeng taga-Kanaan. Sila'y sina Ada na anak ni Elon na Hiteo, si Oholibama na anak ni Ana at apo ni Zibeon na Hiveo, at si Basemat na kapatid ni Nebayot na anak ni Ismael. Ang anak ni Esau kay Ada ay si Eliphaz. Ang anak niya kay Basemat ay si Reuel, at ang mga anak niya kay Oholibama ay sina Jeuz, Jalam, at Korah. Sila ang mga anak ni Esau na isinilang sa Kanaan. Dinala ni Esau ang kanyang mga asawa at anak, ang lahat ng sakop ng kanyang sambahayan, pati ang mga ari-arian at mga hayop niya na naipon niya sa Kanaan. At lumipat siya sa isang lupain na malayo kay Jacob na kanyang kapatid, sapagkat hindi na sila maaaring magsama sa isang lupain dahil sa dami ng mga ari-arian nila. At ang lupain na kanilang tinitirhan ay hindi sapat sa kanila dahil sa dami ng mga hayop nila. Kaya roon tumira si Esau na tinatawag ding Edom sa kabundukan ng Seir. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Esau na ama ng mga Edomita na nakatira sa kabundukan ng Seir. Ang anak na lalaki ni Esau kay Basemat ay si Reuel, at ang anak niyang lalaki kay Ada ay si Eliphaz. Ang mga anak na lalaki ni Eliphaz ay sina Teman, Omar, Zepho, Gatam, at Kenaz. May anak ding lalaki si Eliphaz sa isa pa niyang asawa na si Timna. Siya ay si Amalek. Sila ang mga apo ni Esau kay Ada. Ang mga anak na lalaki ni Reuel ay sina Nahat, Zera, Shama, at Miza. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat. Ang mga anak na lalaki ni Esau kay Oholibama ay sina Jeush, Jalam, at Korah. Si Oholibama ay anak ni Ana at apo ni Zibeon. Ito ang mga lahi ni Esau na naging pinuno ng iba't ibang angkan. Ang mga lahi ng panganay na anak ni Esau na si Eliphaz na naging mga pinuno
ay sina Teman, Omar, Zepho, Kenaz, Korah, Gatam, at Amalek. Sila ang mga pinuno sa lupain ng Edom na nagmula kay Eliphaz. Sila ay nagmula sa asawa ni Esau na si Ada. Naging pinuno rin sa Edom ang mga anak ni Reuel na sina Nahat, Zerah, Shama, at Miza. Sila ang mga apo ni Esau kay Basemat. Naging pinuno rin ang mga anak ni Esau kay Oholibama na anak ni Ana. Sila ay sina Jeush, Jalam, at Korah. Silang lahat ang lahi ni Esau na mga pinuno ng Edom. Ang mga lahi ni Seir. Ito ang mga anak na lalaki ni Seir na Horeyo na nakatira sa Edom. Si Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, at Dishan. Naging pinuno rin sila ng mga Horeyo na nakatira sa Edom. Ang mga anak na lalaki ni Lotan ay sina Hori at Heman. Si Lotan ay mayroong kapatid na babae na si Timna na isa pang asawa ni Eliphaz. Ang mga anak na lalaki ni Shobal ay sina Alvan, Manahat, Ebal, Shepho, at Onam. Ang mga anak na lalaki ni Zibeon ay sina Aya at Ana. Si Ana ang nakatuklas ng bukal doon sa ilang habang nagpapastol siya ng mga asno ng kanyang ama. Ang mga anak ni Ana ay sina Dishon at Oholibama. Ang mga anak na lalaki ni Dishon ay sina Hemdan, Eshban, Itran, at Keran. Ang mga anak na lalaki ni Ezer ay sina Bilhan, Zaavan, at Akan. Ang mga anak na lalaki ni Dishan ay sina Uz at Aran. Ito naman ang mga pinuno batay sa bawat lahi ng mga Horeyo na may pinamamahalaang lupain sa Seir, sina Lotan, Shobal, Zibeon, Ana, Dishon, Ezer, at Dishan. Ang mga hari ng Edom. Ito ang mga hari ng Edom noong panahon na wala pang mga hari ang mga Israelita. Si Bela na taga-Dinhaba na anak ni Beor ay naging hari sa Edom. Pagkamatay ni Bela, pinalitan siya ni Jobab na anak ni Zerah na taga-Bozra. Pagkamatay ni Jobab, pinalitan siya ni Husham na taga-Teman. Pagkamatay ni Husham, pinalitan siya ni Hadad na taga-Avit na anak ni Bedad. Si Hadad ang tumalo sa mga Midianita roon sa Moab. Pagkamatay ni Hadad, pinalitan siya ni Samla na taga-Masreka. Pagkamatay ni Samla, pinalitan siya ni Shaul na taga-Rehobot na malapit sa ilog. Pagkamatay ni Shaul, pinalitan siya ni Baal-Hanan na anak ni Akbor. Pagkamatay ni Baal-Hanan na anak ni Akbor, pinalitan siya ni Hadad na taga-Pau. Ang asawa niya ay si Mehetabel, na anak ni Matred at apo ni Mezahab. Si Esau na tinatawag ding Edom, ang pinagmulan ng mga Edomita. At ito ang mga naging pinuno sa mga lahi ni Esau, na ang angkan at lupain ay ipinangalan sa kanila: Timna, Alva, Jetet, Oholibama, Ela, Pinon, Kenaz, Teman, Mibzar, Magdiel, at Iram. Si Jose at ang kaniyang mga kapatid. 37 kabanata. Nagpaiwan si Jacob para manirahan sa Kanaan, ang lupaing tinitirahan din dati ng kaniyang ama. Ito ang salaysay tungkol sa pamilya ni Jacob. Nang 17 taong gulang si Jose, nagbabantay siya ng mga hayop kasama ng kaniyang mga kapatid na mga anak ni Bilha at ni Zilpa, na mga asawa ng kaniyang ama. Ipinagtapat ni Jose sa kaniyang ama ang masasamang ginagawa ng kaniyang mga kapatid. Mas mahal ni Jacob si Jose kaysa sa iba niyang mga anak, dahil matanda na siya ng isilang si Jose. Kaya itinahin niya si Jose ng maganda at mahabang damit. Pero nang napansin ng mga kapatid ni Jose na mas mahal siya ng kanilang ama kaysa sa kanila, nagalit sila kay Jose at sinabihan ito ng masasakit na salita. Isang gabi, nanaginip si Jose. Nang isalaysay niya ito sa mga kapatid niya, lalo silang nagalit sa kanya, sapagkat ito ang isinalaysay niya. Nanaginip ako na habang naroon tayo sa bukid na nagbibigkis ng mga uhay,
Bigla na lang tumayo ang ibinigkis ko at pinaikutan ito ng inyong mga ibinigkis na uhay na nakayuko. Sinabi ng kanyang mga kapatid, "Ano? Magiging hari ka at mangunguna sa amin?" Kaya lalo pa silang nagalit kay Jose. Muling nanaginip si Jose at isinalaysay na naman niya sa kanyang mga kapatid. Sinabi niya, "Nanaginip ako ulit na nakita ko ang araw, ang buwan at ang 11 bituin na yumuyo ko sa akin." Isinalaysay din ni Jose ang panaginip niya sa kanyang ama, pero nagalit din ang kanyang ama sa kanya. Sinabi niya, "Ano ang ibig mong sabihin? Na kami ng iyong ina at ng mga kapatid mo ay yuyuko sa iyo?" Nainggit ang mga kapatid ni Jose sa kanya, pero si Jacob ay sinarili na lamang ang bagay na ito. Ipinagbili si Jose ng kanyang mga kapatid. Isang araw, pumunta ang mga kapatid ni Jose sa Shechem para magbantay ng mga hayop ng kanilang ama. Sinabi ni Jacob kay Jose, "Ang mga kapatid mo ay naroon sa Shechem na nagpapastol ng mga hayop. Pumunta ka roon at tingnan mo kung maayos ang kalagayan ng mga kapatid mo at ng mga hayop. Bumalik ka agad at sabihin sa akin." Sumagot si Jose, "Opo, ama." Kaya mula sa lambak ng Hebron, pumunta si Jose sa Shechem. Nang naroon na siyang pagala-gala sa bukid, may lalaking nagtanong sa kanya kung ano ang hinahanap niya. Sumagot siya, "Hinahanap ko po ang mga kapatid ko. Alam niyo po ba kung saan sila nagpapastol?" Sinabi ng lalaki, "Wala na sila rito. Narinig kong pupunta raw sila sa Dotan." Kaya sinundan sila roon ni Jose at nakita niya sila sa Dotan. Malayo pa si Jose ay nakita na siya ng mga kapatid niya. At bago pa siya makarating, binalak na nila na patayin siya. Sinabi nila, "Paparating na ang mapanaginipin. Hali kayo, patayin natin siya at ihulog sa isa sa mga balon dito. Sabihin na lang natin na pinatay siya ng mabangis na hayop. Tingnan nga natin kung magkakatotoo ang mga panaginip niya." Nang marinig ni Reuben ang balak nila, pinagsikapan niyang iligtas si Jose. Sinabi niya, "Huwag na lang natin siyang patayin. Ihulog niyo na lang siya rito sa balon sa ilang, pero huwag ninyo siyang papatayin." Sinabi iyon ni Reuben dahil plano na niyang iligtas si Jose at ibalik sa kanilang ama. Kaya pagdating ni Jose, hinubad nila ang mahaba at magandang damit nito at inihulog sa balon na walang tubig. Habang kumakain sila, may natanaw silang mga mangangalakal na Ismaelitang nanggaling sa Gilead. Ang mga kamelyo nila ay may kargang mga sangkap, gamot, at pabangong dadalhin sa Ehipto. Sinabi ni Huda sa kanyang mga kapatid, "Ano ba ang makukuha natin kung papatayin natin ang kapatid natin at ililihim ang kamatayan niya? Ang mabuti pa siguro ipagbili natin siya sa mga Ismaelitang iyan. Huwag natin siyang patayin dahil kapatid natin siya." Pumayag ang mga kapatid ni Huda sa sinabi niya. Kaya pagdaan ng mga mangangalakal na Ismaelita, iniahon nila si Jose mula sa balon at ipinagbili nila sa halagang 20 pilak. At dinala si Jose ng mga Ismaelita sa Ehipto. Nang bumalik si Reuben sa balon, wala na doon si Jose. Kaya pinunit niya ang kanyang damit sa lungkot. Pagkatapos, bumalik siya sa mga kapatid niya at sinabi, "Wala na doon ang nakababata nating kapatid. Paano na ako ngayon makakauwi roon kay ama?" Nagkatay sila ng kambing at isinawsaw sa dugo nito ang damit ni Jose. Pagkatapos, dinala nila ang damit ni Jose sa kanilang ama at sinabi, "Nakita po namin ito. Tingnan po ninyong mabuti kung kay Jose po ito o hindi." Nakilala agad ni Jacob ang damit. Sinabi niya, "Sa kanya ito. Pinatay siya ng mabangis na hayop. Tiyak na niluray-luray siya ng hayop." Pinunit agad ni Jacob ang kanyang damit at nagdamit ng sako bilang pagluluksa. Nagluksa siya ng matagal sa pagkamatay ng kanyang anak. Inaliw siya ng lahat ng anak niya pero patuloy pa rin ang pagdadalamhati niya. Sinabi niya, "Hayaan niyo na lang ako. Mamamatay akong nagdadalamhati dahil sa pagkamatay ng anak ko." At nagpatuloy ang pag-iyak niya dahil kay Jose. Samantala, doon sa Ehipto,
ipinagbili ng mga Midianita si Jose kay Potifar, na isa sa mga opisyal ng Faraon. Kapitan siya ng mga gwardya sa palasyo. Si Huda at si Tamar. 38 kabanata. Nang panahon ding iyon, humiwalay si Huda sa mga kapatid niya at doon nanirahan kasama ni Hira, na taga-Adulam. Doon nakilala ni Huda ang anak ni Shua, na taga-Kanaan, at napangasawa niya ito. Dumating ang panahon, nagbuntis ito at nanganak ng lalaki, at pinangalanan ni Huda ang sanggol na Muli siyang nagbuntis at nanganak ng lalaki, at pinangalanan niyang Onan. Nagbuntis pa siya at nanganak ng lalaki, at pinangalanan niyang Shelah. Isinilang si Shelah sa Kezib. Si Tamar ang napili ni Huda para maging asawa ng kanyang panganay na si Pero si ay naging masama sa paningin ng Panginoon, kaya pinatay siya ng Panginoon. Kaya sinabi ni Huda kay Onan, "Sipingan mo ang hipag mo, dahil tungkulin mo iyan bilang kapatid ng asawa niyang namatay, para sa pamamagitan mo ay magkaroon din ng mga anak ang iyong kapatid." Pero alam ni Onan na hindi ituturing na kanya ang magiging anak nila, kaya tuwing magsisiping sila ni Tamar, itinatapon niya sa labas ang kanyang binhi, para hindi siya magkaanak para sa kanyang kapatid. Masama ang ginawa ni Onan sa paningin ng Panginoon, kaya pinatay din niya ito. Sinabi agad ni Huda kay Tamar na kanyang manugang, "Umuwi ka muna sa iyong ama, at huwag kang mag-asawa hanggang magbinata na si Shelah." Sinabi iyon ni Huda dahil natatakot siya na baka mamatay din si Shelah, katulad ng mga kapatid niya. Kaya umuwi muna si Tamar sa kanyang ama. Dumating ang panahon, namatay ang asawa ni Huda. Pagkatapos ng kanyang pagdadalamhati, pumunta siya sa mga manggugupit ng balahibo ng kanyang mga tupa roon sa Timna. Kasama niyang pumunta roon ang kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam. May nagsabi kay Tamar na ang biyenan niya ay pupunta sa Timna para pagupitan doon ang mga tupa nito. Nang marinig iyon ni Tamar, pinalitan niya ang kanyang damit na pambalo at tinakpan ng belo ang kanyang mukha. Naupo siya sa may pintuan ng bayan ng Enaim, sa tabi ng daan na papunta sa Timna. Plano niyang dayain si Huda, dahil hindi pa rin ibinibigay sa kanya si Shelah para maging asawa niya, kahit binata na ito. Pagkakita ni Huda kay Tamar, hindi niya nakilala na manugang niya ito, dahil may talukbong ang mukha nito. Akala niya'y isa itong babaeng bayaran. Kaya lumapit siya sa kanya sa tabi ng daan at sinabi, "Halika, magsiping tayo." Sumagot si Tamar, "Ano ang ibabayad mo sa akin kapag sumiping ako sa iyo?" Sinabi ni Huda, "Bibigyan kita ng kambing mula sa aking mga hayop." Sumagot si Tamar, "Papayag ako kung may ibibigay ka sa akin, para makatiyak ako na babayaran mo ako hanggang maipadala mo na ang kambing." Nagtanong si Huda, "Anong garantiya ang gusto mo?" Sumagot si Tamar, "Ibigay mo sa akin ang ginagamit mong pantatak, panali, at pati ang iyong tungkod." Kaya ibinigay iyon ni Huda at sumiping siya kay Tamar. Pagkatapos, umuwi si Tamar at tinanggal niya ang talukbong sa kanyang mukha at muling isinuot ang damit na pambalo. Dumating ang panahon at nagbuntis siya. Hindi nagtagal, ipinahatid ni Huda ang kambing sa kaibigan niyang si Hira na taga-Adulam para kunin ang mga bagay na ibinigay niya kay Tamar bilang garantiya. Pero hindi niya makita si Tamar. Nagtanong si Hira sa mga lalaking taga-Enaim kung nasaan na ang babaeng bayaran na nakaupo sa tabi ng daan. Ngunit sumagot ang mga tao, "Wala naman kaming nakitang ganoong babae rito." Kaya bumalik si Hira kay Huda at sinabi, "Hindi ko siya makita." At sinabi ng mga tao na wala naman daw ganoong babae roon. Sinabi ni Huda, "Hayaan na lang natin na itago niya ang mga ibinigay kong gamit sa kanya, dahil baka pagtawanan pa tayo ng mga tao na naghahanap tayo sa wala." Ganoon paman, pinahatiran ko naman siya ng mga kambing, pero hindi mo naman siya makita roon. Pagkalipas ng 3 buwan, nabalitaan ni Huda
na ang manugang niyang si Tamar ay nagbebenta ng dangal at nabuntis ito. Kaya sinabi ni Huda, "Dalhin ninyo siya sa labas ng lungsod at sunugin." Pero nang ilalabas na si Tamar, ipinasabi niya kay Huda, "Narito ang pantatak, panali at pati ang tungkod. Ang may-ari nito ang ama ng sanggol na nasa sinapupunan ko. Kilalanin niyo kung kanino ito." Nakilala ni Huda na kanya ang mga gamit na iyon. Kaya sinabi niya, "Wala siyang kasalanan. Ako ang nagkasala dahil hindi ko pinayagang mapangasawa niya ang anak kong si Shelah." Hindi na muling sumiping si Huda kay Tamar. Nang malapit ng manganak si Tamar, nalaman niyang ang sanggol na nasa sinapupunan niya ay kambal. At nang nanganganak na siya, lumabas ang kamay ng isang sanggol. Tinalian ito ng manghihilot ng taling pula para malaman na ito ang unang isinilang. Pero ipinasok ng sanggol ang kamay nito at ang kakambal niya ang unang lumabas. Sinabi ng manghihilot, "Nakipag-unahan kang lumabas." Kaya pinangalanan ang sanggol na Perez. Pagkatapos, lumabas din ang kakambal na may taling pula sa kamay at pinangalanan siyang Zerah. Si Jose at ang asawa ni Potifar. 39 na kabanata. Nang dinala na si Jose ng mga Ismaelita sa Ehipto, binili siya ni Potifar na isa sa mga opisyal ng Faraon. Si Potifar ay kapitan ng mga gwardya sa palasyo. Ginagabayan ng Panginoon si Jose, kaya naging matagumpay siya. Doon siya nakatira sa bahay ng amo niyang Ehipsyo na si Potifar. Nakita ni Potifar na ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Kaya't panatag ang kalooban niya kay Jose. Ginawa niya ito na sarili niyang alipin at tagapamahala ng kanyang sambahayan at ng lahat ng kanyang ari-arian. Mula ng panahong si Jose ang namamahala, binasbasan ng Panginoon ang sambahayan ni Potifar na Ehipsyo at ang lahat ng ari-arian niya sa kanyang bahay at bukirin. Ginawa ito ng Panginoon dahil kay Jose. Ipinagkatiwala ni Potifar ang lahat kay Jose at wala na siyang ibang iniintindi maliban na lang sa pagpili ng kakainin niya. Gwapo si Jose at matipuno ang katawan. Hindi nagtagal, nagkagusto sa kanya ang asawa ng kanyang amo. Inakit niya si Jose para sumiping sa kanya. Pero tumanggi si Jose. Sinabi niya sa babae, "Pakinggan niyo po ako. Ipinagkatiwala po sa akin ng amo ko ang lahat ng kanyang ari-arian. Kaya hindi na po siya nag-aalala sa mga gamit dito sa kanyang sambahayan. Wala na pong hihigit sa akin sa sambahayang ito. Ipinagkatiwala niya sa akin ang lahat, maliban lang sa inyo dahil asawa niya kayo. Kaya hindi ko po magagawang pagtaksilan ang amo ko at magkasala sa Diyos." Kahit araw-araw ang pang-aakit ng babae kay Jose na sumiping sa kanya, hindi pa rin siya pumayag. Isang araw, pumasok si Jose sa bahay para magtrabaho. Nagkataon na wala kahit isang alipin sa loob ng bahay. Hinawakan siya sa damit ng asawa ng amo niya at sinabi, "Sipingan mo ako." Pero tumakbong palabas ng bahay si Jose at naiwan ang balabal niya na hawak ng babae. Nang makita ng babae na nakalabas si Jose at hawak niya ang balabal nito, tinawag niya ang kanyang mga alipin at sinabi, "Tingnan ninyo, dinalhan tayo rito ng asawa ko ng isang Hebreyo para hamakin tayo. Alam niyo ba na pumasok siya sa silid ko para pagsamantalahan ako pero sumigaw ako, kaya tumakbo siya palabas at naiwan niya ang kanyang balabal." Itinago ng babae ang balabal ni Jose hanggang sa dumating ang kanyang asawa. Isinalaysay niya agad sa asawa niya ang nangyari. Sinabi niya, "Ang Hebreyong alipin na dinala mo rito ay gusto akong hamakin, dahil pumasok siya sa silid ko para pagsamantalahan ako. Pero tumakbo siya palabas nang sumigaw ako at naiwan pa nga ang kanyang balabal." Nang marinig ni Potifar ang salaysay ng kanyang asawa tungkol sa ginawa ni Jose, galit na galit siya. Kaya ipinadakip niya si Jose at ipinasok sa bilangguan ng hari. Pero kahit nasa bilangguan si Jose, ginagabayan pa rin siya ng Panginoon.
At dahil sa kabutihan ng Panginoon, panatag ang loob ng tagapamahala ng bilangguan kay Jose. Kaya ipinagkatiwala niya kay Jose ang pamamahala sa lahat ng bilanggo at ang lahat ng gawain sa bilangguan. Hindi nag-aalala ang tagapamahala ng bilangguan sa mga bagay na ipinagkatiwala niya kay Jose, dahil ginagabayan ng Panginoon si Jose at pinagpapala sa lahat ng ginagawa niya. Ipinaliwanag ni Jose ang dalawang panaginip. Ika-40 kabanata. Pagkatapos ng mga nangyaring ito, nagkasala sa Faraon ang pinuno ng mga taga-silbi niya ng alak at pinuno ng mga panadero. Lubhang nagalit ang hari sa dalawan niyang opisyal na ito, kaya ipinabilanggo niya ang mga ito sa bahay ng kapitan ng mga gwardya sa palasyo, kung saan naroon din si Jose na kabilanggo. Si Jose ang katiwala ng kapitan ng mga gwardya na nag-aalaga sa kanila. Nagkasama sila ng matagal sa bilangguan. Isang gabi, nanaginip ang taga-silbi ng alak at ang panadero ng Paraon habang naroon sila sa bilangguan. Ang bawat isa sa kanila ay magkaiba ang panaginip at magkaiba rin ang kahulugan. Kinaumagahan, pagpunta ni Jose sa kanila, nakita niyang nanlulupaypay sila. Kaya tinanong niya sila, "Bakit kayo malungkot?" Sumagot sila, "Nanaginip kasi kami pero walang makapagpaliwanag ng kahulugan nito." Sinabi ni Jose, "Ang Diyos ang nagbibigay ng kaalaman sa pagpapaliwanag ng kahulugan ng mga panaginip. Sige, sabihin niyo sa akin kung ano ang mga panaginip ninyo." Kaya sinabi ng pinuno ng taga-silbi ng alak ang kanyang panaginip. Sinabi niya, "Nanaginip ako na may isang puno ng ubas sa aking harapan, at ito'y may 3 sanga. Tumubo ito na mulaklak at nahinog ang mga bunga. Nakahawak daw ako sa saro ng Paraon, at pumitas ng ubas, at piniga ko agad sa saro. Pagkatapos ibinigay ko ang saro sa hari." Sinabi ni Jose, "Ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang 3 sanga ay nangangahulugan ng 3 araw. Hindi matatapos ang 3 araw, palalabasin ka ng Paraon sa bilangguan, at pababalikin ka sa trabaho mo bilang taga-silbi ng kanyang alak. Naway alalahanin mo ako kapag nasa mabuti ka ng kalagayan. At bilang pagpapakita ng kabutihan mo sa akin, banggitin mo rin ako sa Paraon, para matulungan mo ako na makalabas sa bilangguan. Sapagkat ang totoo, sapilitan lang akong dinala rito, mula sa lupain ng mga Hebreyo, at kahit dito ay wala rin akong nagawang kasalanan, para ibilanggo ako." Nang marinig ng pinuno ng mga panadero na maganda ang kahulugan ng panaginip, isinalaysay din niya ang panaginip niya kay Jose. Sinabi niya, "Nanaginip din ako, na may daladala ako sa ulo ko na 3 kaing na may mga laman na tinapay. Ang ibabaw ng kaing ay may laman na iba't ibang uri ng tinapay para sa Paraon, pero tinuka ito ng mga ibon." Sinabi ni Jose, "Ito ang kahulugan ng panaginip mo. Ang 3 kaing ay nangangahulugan ng 3 araw. Hindi matatapos ang 3 araw, palalabasin ka ng Paraon sa bilangguan, pero ipapapatay ka niya, at ibibiti ng bangkay mo sa kahoy, at tutukain ito ng mga ibon. Dumating ang 3 araw, at ito ay kaarawan ng Paraon. Kaya nagpahanda siya para sa lahat ng opisyal niya. Pinalabas niya sa bilangguan ang pinuno ng mga taga-silbi niya ng alak at ang pinuno ng mga panadero niya, at pinaharap sa kaniyang mga opisyal. Ibinalik niya ang pinuno ng mga taga-silbi ng alak sa kaniyang trabaho, pero ipinapatay niya ang pinuno ng mga panadero, at ibinitin ang bangkay nito sa puno. Nangyari lahat ang sinabi ni Jose sa kanila, pero hindi naalala ng pinuno ng mga taga-silbi ng alak si Jose.